Tinanong ng aking anak na babae kung kailan kami muling magbabakasyon. Naalala niya ang mga biyahe sa beach at amusement park mula bago ang pandemya. Gumawa ako ng isa pang dahilan habang ang pagkakasala ay nakaikot sa akin tiyan. 3 taon nang walang tunay na paglabas ng pamilya. Nagtatrabaho ako sa buong pandemya bilang isang essential worker, habang ang mundo ng aking pamilya ay umuunti sa aming maliit na apartment. Nanatili sila sa bahay para sa kaligtasan habang ako ay pumapasok sa trabaho, ngunit pareho kaming natrapo sa iba't ibang paraan. Ang aking anak na lalaki ay hindi kailanman nakakilala ng isang buhay na lampas sa aming kapitbahayan at paaralan. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsasalita tungkol sa Disneyland at mga biyahe sa beach, ngunit tumango lang siya. Iniisip niya na ito ay normal na pagkabata, at iyon ay sumira sa aking puso. Ang aking asawa ay nag-a-apply para sa mga trabaho araw-araw, ngunit hindi makakita ng anuman na nagbabayad ng sapat upang masakop ang childcare. Nakakaramdam siya ng pagkakasala tungkol sa hindi pag-ambag, nakakaramdam ako ng pagkakasala tungkol sa hindi pagbibigay ng sapat. Kami ay nalulunod sa ibinahaging pagkakasala. Ako ay nangangasiwa ng isang warehouse na puno ng mga produktong patungo sa mga bakasyon at pagdiriwang ng ibang tao. Humahawak ako ng mga kahon na naglalaman ng mga beach towel at party supply na hindi kailanman gagamitin ng aking sariling pamilya. Ang irony ay pisikal na masakit. Naglalaro kami ng pretend vacation sa aming living room kung minsan. Ang mga blanket fort ay naging kastilyo, ang mga couch cushion ay naging bangka. Gustong-gusto ito ng aking mga anak, ngunit nakikita ko ang kalungkutan sa mga mata ng aking asawa. Kami ay nagpapanggap sa halip na nabubuhay. Ipinakita ng aking anak na babae sa akin ang vacation photo ng kanyang kaibigan mula sa social media. Hindi niya tinanong kung bakit hindi kami pumupunta kahit saan, tiningnan lang ako ng may tahimik na pag-unawa. Ang kanyang pagtanggap ay mas masakit kaysa sa anumang reklamo. Ang kotse ay nangangailangan ng mga pag-aayos na hindi namin kayang bayaran. Isa pang buwan ng paglalakad kahit saan o pagkuha ng mga mamahaling rideshare. Ang bawat pagkabigo ay pakiramdam na isa pang pako sa kabaong ng aming mobility ng pamilya. Natagpuan ng aking asawa ang stock ng mga hindi bayad na bill na aking itinatago. Hindi siya nagalit, nagsimula lang magkalkula kung paano namin pamamahalaan. Ang kanyang praktikal na tugon sa aking kahihiyan ay ganap na sumira sa akin. Umupo kami kasama ang lahat ng aming financial document sa unang pagkakataon. Ang mga numero ay mas masahol kaysa sa inamin ko kahit sa aking sarili. Ang pagsasalita ng katotohanan ng malakas ay nakakatakot ngunit nagpapalaya. Bumisita si Carlos Rivera sa aming warehouse upang talakayin ang isang pakikipagsosyo sa paghahatid. Napansin niya kung gaano ako kahusay na namamahala ng mga operasyon at tinanong kung bakit ako ay nagtatrabaho pa rin para sa ibang tao. Walang nagtanong sa akin yan. Sinabi sa akin ni Carlos na siya ay isang warehouse worker, 15 taon na ang nakalilipas. Napagod ako sa paggalaw ng mga kahon para sakitan ng ibang tao, sabi niya. Kaya nagsimula akong gumalaw ng mga ito para sa aking sarili. Simpleng ideya, revolusyonaryong epekto. Ipinaliwanag niya na ang aking kaalaman sa logistics ay ginto sa delivery business. Naiintindihan mo kung paano gumagalaw ang mga bagay, iyon ang mahalagang kasanayan, hindi lamang ang paggalaw ng mga ito sa iyong sarili. Nagsimulang mangyari ang pagbabago ng mindset doon. Ang aking unang delivery contract ay para sa mga lokal na maliit na negosyo na inirekomenda ni Carlos. Gamit ang aking sariling van at ang aking asawa na humahawak ng pag-schedule, kumita kami ng higit sa 1 linggo kaysa sa aking dating biweekly na paycheck. Inayos namin ang aming kotse gamit ang kita sa negosyo sa halip na lalong mangutang. Ang van na kumakatawan sa pagkasira ay ngayon ay kumakatawan sa pag-through. Parehong sasakyan, ganap na naiibang kahulugan. Kumalat ang salita sa pamamagitan ng small business community. Sa lalong madaling panahon ay mayroon kaming mas maraming kahilingan sa paghahatid kaysa sa aming kayang hawakan ng mag-isa. Nag-empleyo kami ng aming unang driver, isang dating katrabaho mula sa warehouse. Binayaran namin ang aming unang credit card ng ganap. Ang panonood ng balanse na yon na mawala ay mas maganda kaysa sa anumang bakasyon na maaari kong maalala. Ang kalayaan sa pananalapi ay may sariling natatanging kasiyahan. Ako ay umalis sa aking trabaho sa warehouse nang ang kita sa aming delivery business ay dinoble ang aking sweldo.
Ang pagsabi sa aking mga anak na si Daddy ay nagtatrabaho para sa kanyang sarili ngayon ay puno ako ng pagmamalaki na hindi ko naramdaman sa loob ng mga taon. Ang aming unang family outing sa loob ng mga taon ay sa isang kalapit na state park. Simpleng picnic, maikling hike, sariwang hangin. Ang normalidad ay pakiramdam na pambihira pagkatapos ng mga taon ng pagkakulong. Naranasan ng aking anak na lalaki ang karagatan sa unang pagkakataon. Ang kanyang pagkamangha at kaguluhan ay nagpagaling ng mga taon ng pagkakasala ng magulang sa isang hapon. Ang ilang mga karanasan ay nagkakahalaga ng bawat sakripisyo. Binayaran namin ang lahat ng aming consumer debt. Bawat credit card, bawat medical bill, bawat personal na pautang. Ang mga financial chain na nagbibigki sa amin sa loob ng mga taon ay sa wakas ganap na nasira. Ngayon ay nakikipagsosyo ako kay Carlos sa malalaking logistics contract. Ang mag-aaral ay naging kasosyo sa negosyo. Sinasabi niya na mas naintindihan ko ang mga operasyon dahil naaalala ko ang pakikibaka. Ang aming negosyo ay ngayon ay nag-empleyo ng 8 tao mula sa aming komunidad. Ang bawat pag-upa ay pakiramdam na paglikha ng katatagan para sa isa pang pamilya na lubos na nangangailangan nito. Kami ay nagtatayo ng magkasama. Bumili kami ng isang maaasahang family vehicle na talagang kayang humawak ng mga road trip. Wala nang pag-aalala tungkol sa mga pagkasira o mamahaling pag-aayos. Ang mobility ay nangangahulugang kalayaan kapag ikaw ay natrapo. Ang aming unang tunay na bakasyon ay sa mga bundok. Ang panonood sa aking mga anak na makaranas ng nyebe sa unang pagkakataon ay nagpagaling ng isang bagay na nasira sa loob ko. Ang pagkabata ay dapat magsama ng pagkamangha, hindi lamang kaligtasan. Bumili kami ng aming unang bahay. Wala nang mga landlord, wala nang pagtaas ng upa, wala nang kawalan ng katiyakan. Ang katatagan na nais kong ibigay sa aking pamilya ay sa wakas totoo at permanente. Ang aking anak na babae ay hindi na nagtatanong tungkol sa mga bakasyon, tumutulong siya sa pagpaplano ng mga ito. Ang paglipat mula sa pagtataka kung sa pagpapasya kung saan ay ganap na nagpagaling sa aming dynamics ng pamilya. Sinimulan namin ang college fund para sa parehong mga anak. Ang paggawa ng mga unang deposito na iyon ay pakiramdam na pagsira ng generational cycle ng limitadong oportunidad. Magkakaroon sila ng mga pagpipilian na hindi ko pinangarap na posible. Ang aking asawa ay nagsimula ng kanyang sariling maliit na negosyo sa pag-aayos ng mga bahay at opisina. Kami ay parehong mga entrepreneur ngayon, nagtatayo ng aming hinaharap ng magkasama sa halip na mabuhay sa sistema ng ibang tao. Nagtuturo ako ng mga pangunahing kaalaman sa negosyo sa community center ngayon. Ang bawat essential worker na aking tinutulungan na makataka sa hourly wage trap ay pakiramdam na nagpapagaling ng isa pang piraso ng aking sariling masakit na nakaraan. Hindi na kami naglalaro ng pretend vacation, maliban kung gusto ito ng mga bata para sa kasiyahan. Ang pagpili ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang sapilitang imahinasyon ay pakiramdam na kahirapan, ang napiling imahinasyon ay pakiramdam na pagkamalikhain. Naiintindihan na ng aking anak na lalaki kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga kaibigan kapag pinag-uusapan nila ang mga bakasyon. Mayroon na siyang sariling mga kwento na ibahagi ngayon. Ang panlipunang pagsasama na iyon ay pakiramdam na isang tagumpay sa pagiging magulang. Ang warehouse supervisor na hindi makapagbigay ng mga karanasan ay natutunan na ang pagbibigay ng oportunidad ay ang tunay na layunin. Ang lalaking naggalaw ng mga kahon para sa iba ay ngayon ay nagagalaw ang mga bundok para sa kanyang pamilya. Nagtatrabaho pa rin ako sa logistics at delivery, ngunit ngayon ito ay aking kumpanya, aking mga kontrata, aking hinaharap. Ang parehong trabaho ay pakiramdam na ganap na naiba kapag ikaw ay nagtatayo ng iyong sariling pamana. Ang aming family calendar ay ngayon ay puno ng mga paglabas at biyahe sa halip na mga schedule lamang ng trabaho. Ang mga walang laman na espasyo na kumakatawan sa limitasyon ay ngayon ay kumakatawan sa posibilidad at pagpili. Matagal pa rin akong nagtatrabaho, ngunit ngayon ang bawat paghahatid ay nagtatayo ng hinaharap ng aming pamilya sa halip na magbayad lamang ng aming mga bayarin. Ang layunin ay nagbabago ng paggawa sa pagbuo ng pamana. Ang apartment na pakiramdam na kulungan sa aming pakikibaka sa pananalapi ngayon ay pakiramdam na home base para sa mga pakikipagsapalaran. Parehong mga pader, ganap na naiibang kahulugan kapag maaari mong iwanan ang mga ito sa pamamagitan ng pagpili. Ngayon kapag nagtatanong ang aking mga anak kung kailan kami pupunta sa isang lugar, ipinapakita ko sa kanila ang kalendaryo na puno ng mga pagpipilian.
Ang mga tanong ay pinalitan ng pagpaplano, at ang pagpaplano ay pakiramdam na kalayaan.